mga taong pinagkatiwalaan at inatasan nating maging ating tagapagtanggol. Kayo ba ay minsan ring nalimutan ng pamahalang inyong inuluklok sa pwesto? Ako rin. Kayo ba ay nagtiis na sa trapiko para lamang masingitan ng isang naghahari-hariang diwangwang sa kalsada? Ako rin. Kayo ba ay sawang-sawa na sa pamahalang sa halip na magsilbi sa taong bayan ay kailangan pa nilang itong pagpasensyahan at tiisin? Ako rin. Katulad ninyo ako, marami na sa atin ang bumoto gamit ang kanilang paa. Nilisan na nila ang ating bansa sa kanilang paghahanap ng pagbabago at katahimikan. Tinis nila ang hirap, sinugod ang pangarib sa ibang bansa dahil doon may pag-asa kahit kaunti na dito sa atin ay hindi nila nakikita. Sa ilang sandali, na sarili ko lang ang aking inalala, pati ako ay napag-isip din. Talaga bang hindi na magbabago ang pamamahala natin dito? Hindi kaya nasa ibang bansa ang katahimikang hinahanap ko? Saan ba nakasulat na kailangan puro pagtitiis ang tadhana ng Pilipino? Ngayon, sa araw na ito, dito magwawakas ang pumumunong manhid sa mga daing ng taong bayan. Hindi sinoy-noy ang gumawa ng paraan. Kayo ang dahilan kung bakit ngayon magtatapos na ang pagtitiis ng sambayanan. Ito naman po ang umpisa ng kalbaryo ko. Ngunit kung marami tayong magpapasa ng krus, ay kakayanin natin ito, gaano mang kabigat. Sa tulong ng wastong pamamahala sa mga darating na taon, may ibsan din ang marami nating problema. Ang tadhana ng Pilipino ay babalik sa tamang kalagyan, na sa bawat taon, pabawas ng pabawas ang problema ng Pinoy. Nagsusumikap at may kasiguruhan sila na magiging tuloy-tuloy na ang pagbuti ng kanilang sitwasyon. Kami ay narito para magsilbi at hindi para maghari. Ang mandato ninyo sa amin ay pagbabago, isang malinaw na utos para iusin ang gobyerno at lipunan mula sa pamahalang iilan lamang ang nakikinabang tungo sa isang pamahalaang kabutihan ng mamamayan ang pinangangalagaan. Ang mandatong ito ay isa kung saan kayo at ang inyong Pangulo ay nagkasundo para sa pagbabago. Isang paninindigan na ipinangako ko noong kampanya at tinanggap nyo noong araw ng halalan. Sigaw natin noong kampanya, kung walang kurap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Ang ating pangunahing tungkulin ay ang magsikap na maiangat ang bansa mula sa kahirapan sa pamamagitan ng pagpapairal ng katapatan at mabuting pamamalakad sa pamahalaan. Ang unang hakbang ay ang pagkakaroon ng tuwid at tapat na hanay ng mga pinuno. Magsisimula ito sa akin. Sisikapin kong maging isang mabuting ehemplo. Hinding-hindi ko sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob ninyo sa akin. Sisiguraduhin ko na ganito rin ang adhikain ng aking kabinete at ng mga magiging kasama sa ating pamahalaan. Naniniwala akong hindi lahat na nagsisilbi sa gobyerno ay korap. Sa katunayan, mas marami sa kanila ay tapat.
Pinili nilang maglingkod sa gobyerno upang gumawa ng kabutihan. Ngayon, magkakaroon na sila ng pagkakataong magpakitang gilas. Inaasahan natin sila sa pagsupil ng korupsyon sa loob mismo ng burokrasya. Sa mga itinalaga sa paraang labag sa batas, ito ang aking babala. Sisimulan natin ang pagbabalik ng tiwala sa pamamagitan ng pag-usisa sa mga midnight appointments. Sana ay magsilbi itong babala sa mga nag-iisip na ipagpatuloy ang baluktot na kalakarang nakasanayan na ng marami. Sa mga kapuspalad nating mga kababayan, ngayon ang pamahalaan ang inyong kampyon. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Unti-unti din nating babawasan ang mga kakulangan sa infrastruktura para sa transportasyon, turismo at pangangalakal. Mula ngayon, hindi na pwede ang pwede na. Pagdating sa mga kalye, tulay at gusali, dahil magiging responsibilidad ng mga kontratista ang panatilihing nasa mabuting kalagayan ang mga proyekto nila. Bubuhayin natin ang programang Emergency Employment ng dating Pangulong Corazon Aquino sa pagtatayo ng mga bagong infrastruktura na ito. Ito ay magbibigay ng trabaho sa mga lokal na komunidad at makakatulong sa pagpapalago ng kanila at ng ating buong ekonomiya. Hindi kami magiging sanhi ng inyong pasakit at perwisyo. Palalakasin natin ang koleksyon at pupuksain natin ang korupsyon sa kawanihan ng Rentas Internas at Bureau of Customs. Para mapondohan natin ang ating mga hinahangad para sa lahat, tulad ng dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehiyo. Serbisyong pangkalusugan tulad ng PhilHealth para sa lahat sa loob ng 3 taon. Tirahan sa loob ng mga ligtas na komunidad. Palalakasin at palalaguin natin ang bilang ng ating kasundaluhan at kapulisan. Hindi para tugunan ang interes ng mga naghahari-harian, ngunit para proteksyonan ang mamamayan. Itinataya nila ang kanilang buhay para mayroong pagkakataon sa katahimikan at kapayapaan sa sambayanan. Dumoble na ang populasyong kanilang binabantayan. Nananatili naman sila sa bilang. Hindi tama na ang nagmamalasakit ay kinakawawa. Kung dati ay may fertilizer scam, ngayon ay may kalinga ng tunay na para sa magsasaka. Tutulungan natin sila sa irigasyon, extension services at sa pagbenta ng kanilang produkto sa pinakamataas na presyong maaari. Inaatasan natin ang papasok na kalihim alkala na magtayo ng mga trading centers kung saan diretso na ang magsasaka sa mamimili. Lalaktawan na natin ang gitna, kasama na ang Cotton Cup. Sa ganitong paraan, ang dating napupunta sa gitna ay maaari ng paghatian ng magsasaka at mamimili. Gagawin nating kaaya-aya sa negosyante ang ating bansa. We will cut red tape dramatically and implement stable economic policies. We will level the playing field for investors and make government an enabler, not a hindrance to business. Sa ganitong paraan, lamang natin mapupunuan ang kakulangan ng trabaho para sa ating mga mamamayan. Layunin nating paramihin ang trabaho dito sa ating bansa upang hindi na kailangan
ang mag-ibang bansa para makahanap lamang ng trabaho.